Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Kung tutusin po ay hindi ko po talaga first time na tumayo sa isang pulpito para mangaral. Naalala ko pa po nung unang beses na ako ay nangaral. I think it was third year or fourth year high school sa aming school. At hindi po ito sa isang church, kundi sa isang sports fest. Tama po na yung narinig sa isang pong sports fest. Kasi po doon sa sports fest na yun, meron siyang portion doon na kung saan merong paligsahan ng pagpipreach, kung sinong pinakamagaling mag-preach. At inimbitahan ako ng aming teacher, di ko na papangalanan, na ako mag-preach. Nagulat po ako kasi that time hindi pa naman po ako Christian. And inimbitahan niya akong mag-preach sa event na yun. Kaya kinausap ko yung teacher na yun, sinabi ko, Ma'am, I think po na hindi po ako pwede sa competition na yun kasi hindi po ako Christian. Ang sabi niya sa akin, diba nung isang beses na nagkaroon ng altar call, lumapit ka? So alam niyo na po ko ng denomination, yung school na pinanggalingan ko po. Pero bagamat na lumapit ako sa altar call na yon, hindi ko pa masyadong malinaw sa isipan ko ano ba yung ginagawa ko, na yung ginagawa ko pala ay hindi siya biblical na paraan ng sinasabi sa ating kasalusan, ay alam ko po na kumikilos ang Diyos sa aking buhay. So to make the long story short, sumali po ako doon sa competition na yon, and then natalo po ako. Alam niyo po kung sinong nanalo? Yung nagpapa-amen, nagpapa-praise the Lord. Pero huwag po kayo mag-alala mga kapatid, hindi po ako magpapa-amen at di pa magpapa-praise the Lord. Bagamat, diyan po yung hangarin ng aking puso na habang pinapakinggan niyo po ang aking pangangaral sa hapong ito, ay kumilos ang banal na espiritu at masabi niyo po sa puso at sa isip niyo ang Amen at praise the Lord. Ngayong hapon po, ay tulad ng sinabi na pastor, ay magkakaroon po tayo ng series about sa libro ni Nehemiah. Nung una akong kinausap ni pastor, tinanong ko siya, Pastor, sigurado ka na ba talaga na ako ang iyong gusto na mangaral? Sabi ni pastor ay nasasayangan daw siya dahil konti lang ang nakakapakinig sa prayer meeting. And so, yamang aking naman pong itong napaghandaan na sa mga nakaraang panahon, sinabi ko na rin po kay pastor na sige po, sa biyaya ng Diyos ay mangangaral po ako patungkol kay Nehemiah. Kaya po ngayong hapon, nais ko pong anyayahan kayo na buksan ang inyong mga Biblia. Tulad na rin ng nabanggit ni Pastor, ito ay papamagatan kong From Ruins to Reformation. Ang pag-aaralan po natin sa hapong ito ay ang Nehemiah chapter 1 at babasahin po natin ang buong chapter. Akin pong babasahin sa Tagalog na salin, ang bagong ang Biblia. Kung nariyan po kayo ay sumunod po kayo sa akin, sa aking pagbasa. Ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hakalayas sa buwan ng Chislev ng 20 taon, samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera. Si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda. Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo
na natirang buhay, na nakatakas sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Nang marinig ko ang salitang ito, ako'y umupo, umiyak at tumangis ng ilang araw. At ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya. Ingat ng Kanyang mga utos. Makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin. Ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo at hindi namin iningatan ng mga utos, mga tuntunin o mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. Alalahanin mo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises, na sinasabi kapag kayo'y hindi matapat, ikakalat ko kayong lahat sa lahat ng mga bayan. Ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin ang mga ito, bagaman ang inyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. Ang mga ito, ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Noon ay tagapagdala ako ng kopa ng hari. Tayo po ay saglit na lumapit sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos, minsan pa ay lumalapit po kami sa inyong luklukan ng habag at ng awa at ng biyaya, Panginoon. Papasalamat kami sa pagkakataon na kami ngayon ay nakakapakinig pa ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, gabayan niyo nawa ang aming pag-aaral ng iyong salita. Pangunahan niyo nawa po ang inyong lingkod, bagamat simple ang mga salita. Gamitin niyo nawa ito, Panginoon, upang kumilos sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon. O Panginoon, humihingi ako ng patnubay at gabay sa inyo. Ilayo niyo nawa po ako sa anumang pagkakamali at tanging ang inyong salita ang siyang mangibabaw. Makita nawa ang iyong kaluwalhatian at umuwi nawa kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa inyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po natin baybayin ang text na atin pong binasa, nais ko po munang balikan ng kaunti ang history ng Israel kung bakit sila nakarating sa talatang ito na nabasa natin sa Nehemiah chapter 1. Para po sa atin na pamilyar sa storya ng Israel, sila po ay isang dating great nation. Sila ay united as one sa ilalim ng paghahari ni King David at King Solomon. Ang kanilang kapitolyo ang Jerusalem was a beacon of God's presence, marked by the magnificent temple built by Solomon.
Ngunit alam natin that this golden age did not last because of disobedience. Nakita po natin yan kanina sa pag-aaral kaninang umaga, generational sins. Ito po ang naging dahilan. Nahati ang kaharian sa dalawa, nagkaroon ng Northern Kingdom or Kingdom of Israel, at ang kanilang capital city, ang Samaria, ito ay binubuo ng 10 tribo ng Israel. At ang natira na lamang ay ang tribo ni Judah at Benjamin na siyang bumubuo ng Southern Kingdom or Kingdom of Judah, kung saan ang Jerusalem ay nananatili. Sa paglipas ng panahon, alam natin that both kingdoms turned away from God. Lahat ng hari ng Northern Kingdom ay masasama. They did evil in the sight of the Lord. Sa Southern Kingdom naman, although may mga mabubuting hari, pero marami din ang masasamang hari. At dahil dito, nagalit ang Diyos sa kanila at sila'y kanyang pinarusahan. Judgment fall on both kingdoms. Sinakop ng Assyrian Empire ang Northern Kingdom noong 722 BC at sila ipinangalat sa iba't ibang bahagi ng nasasakupan ng Assyria. Mababasa po natin yan sa 2 Kings chapter 17 verse 6 at Deuteronomy chapter 28 verse 64. At ang kanilang lahi ay tuluyan ng nawala. Sila yung tinatawag na 10 lost tribes of Israel. Ang Judah, bagamat pansamantalang nakaligtas, ay humarap din sa kaparehong eksena. Ang Babylonian Empire sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar ay sumalakay sa Jerusalem noong 597 BC. Winasak ang mga pader nito, sinira ang templo, at dinalang bihag ang mga tao sa Babylonia. At sa loob ng 70 taon, sila ay namuhay bilang mga bihag sa isang banyagang bansa, nananabik na sila'y makabalik sa kanilang bayan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang habag at katapatan sa pangako, ginamit ng Diyos ang isang bagong imperyo, ang Persian Empire. Sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng Diyos, ay naglabas ng kautusan na pinahihintulutan ng mga Hudyong bihag na bumalik sa kanilang lupain at itayong muli ang templo sa Jerusalem. Dito ay makikita natin na tinutupad na ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ang unang grupo ng mga tao sa pangunguna ni Zerubbabel ay naglakbay pabalik sa Judah. Ezra chapter 1 hanggang chapter 6. Maraming hamon ang hinarap nila, pero sa biyaya ng Diyos, nabuo nila muli ang templo. Lumipas ang maraming taon, pagkatapos nito, subalit ang syudad ng Jerusalem ay nananatiling mahina. Naitayo ang templo, pero wasak ang pader. Ito'y lantad sa kanilang mga kaaway. Ang tanong, ano na ang mangyayari sa Jerusalem? Mayroon pa kayang magmamalasakit sa kanila? Ano na ang gagawin ng Diyos sa kanyang bayan? At dito po nagsisimula ang storya o ang kwento ni Nehemiah. And the message that I want to bring to you this afternoon is this. When faced with brokenness caused by sin, our first and most powerful response is earnest prayer to God by confessing our sins, remembering His promises, and trusting His grace to restore us. So when faced with brokenness caused by sin, our first and most powerful response is earnest prayer to God by confessing our sins, remembering His promises, and trusting His grace to restore us. At meron po akong dalawang heading. Una, titinan po natin, truthful report, manifest profound emotion. Pangalawa, the right model of prayer examined. Balik po tayo sa heading 1. Truthful report, manifest profound emotion.
At ang una po nating titingnan ay yung subpoint na pinamagatan kong the receiver. Sino bang tumanggap ng ulat? Walang iba kundi si Nehemiah. Sa verse 1, ang mga salita ni Nehemias na anak ni Hakalayas sa buwan ng Chislev ng ika-20 taon, samantalang ako'y nasa Susa na siyang kabisera. Sino nga ba si Nehemiah? Ayon sa Biblia, siya ay anak ni Hakalaya. Marami pong mga detalye tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang tribo na pinagmulan, ang hindi na po tahasang binanggit sa atin pong binasa. Bagamat alam natin kanina sa history na aking binanggit na ang Southern Kingdom ay nahulog sa Babylonian Empire, kung saan si Nehemiah ay kabilang. Ano naman ang ginagawa ni Nehemiah sa Susa, sa kabisera ng Persia? Sa verse 11b, sinabi po niya na siya ay naglilingkod bilang cupbearer sa hari. Hindi po malinaw dito kung paano niya nakuha ang posisyong ito. Pero ang posisyong ito ay malaki ang sinasabi tungkol sa kanyang character at sa plano ng Diyos. Ano po ba ang isang cupbearer? Ang pangunahing tungkulin ng isang cupbearer ay sila yung unang titikim ng inumin ng hari para sa kaligtasan nito. Kaya ang posisyong ito ay nangangailangan ng lubos na tiwala. So dito po makikita natin na si Nehemiah ay katiwa-tiwala, isang taong mapagkatiwalaan. Ngunit, dahil sa kanilang malapit na access sa hari, madalas silang kasama sa mga mahalagang pagpupulong at may tuturing na malapit na tagapayo. So, si Nehemiah, maaaring meron din siyang discernment na pwede siyang magpayo sa hari. So, maaari nating ihambing, kumbaga, ang cupbearer sa ating panahon bilang isang chief of staff o senior advisor ng isang pinuno ngayon. Ngunit si Nehemiah, bilang isang Hudyo, ipinanganak at lumaki sa pagkabihag, ay nasa ganitong posisyon. Bakit hindi siya nakasama sa naunang 2 pangkat na nagbalik sa Jerusalem? Ang sagot po, sa unang pagbabalik, ito po ay nangyari 93 na ang nakalipas. Maaring ang panahong ito ay hindi pa pinapanganak si Nehemiah. Sa pangalawang pagbabalik naman, bagamat maaring ipinanganak na si Nehemiah sa panahong ito, at ito'y nangyari 13 years, posibleng siya ay bago pa lamang sa kanyang tungkulin bilang isang cupbearer. Ano po bang punto? Bakit kailangan nating sabihin ang mga ito? Mga kapatid, ang punto rito, dapat makita natin na ang Diyos ay kumikilos sa likod ng mga eksena. Habang ang iba ay nagtatayo ng templo at ang iba naman ay nagsasaayos ng mga batas, inilalagay ng Diyos si Nehemiah sa tamang lugar, sa tamang oras, sa tamang posisyon. Isang cupbearer na may access sa hari. Bakit? Dahil may plano ang Diyos. May planong pagliligtas ang gagawin ng Diyos para sa bayan ng Israel. At kanyang inihahanda si Nehemiah para dito. Sa madaling salita mga kapatid, hindi aksidente na naging cupbearer si Nehemiah. Ito ay bahagi ng probidensya ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. Bukod sa napakataas na posisyon ni Nehemiah sa kanyang outstanding character, ano pa ang makikita natin tungkol kay Nehemiah? Basahin natin sa verse 2. Si Hanani, isa sa aking mga kapatid, ay dumating na kasama ang ilang lalaki mula sa Juda
Tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na natirang buhay na nakatakas sa pagkabihag at tungkol sa Jerusalem. Si Hanani ay dumating po mula Juda. Ngayon po dito, ang layunin po ng kanyang pagpunta sa Susa ay hindi malinaw na binanggit sa ating binasa. Maaaring kasama siya sa pangalawang grupo ng mga Hudyo na bumalik mula Jerusalem at muli lamang siyang pumunta sa Susa para dalawin ang kanyang kapatid na si Nehemiah. O kaya maaaring inutusan siya kasama ng ibang mga kalalakihan sa Juda para ibalita ang kalagayan ng Hudyo at ng Jerusalem. Ano man po ang eksaktong dahilan ng kanilang paglalakbay, malinaw na sa likod ng lahat ay ang layunin ng Diyos upang maihatid ang mahalagang balitang ito kay Nehemiah. At dito po makikita natin ang isa sa mga katangian ni Nehemiah. Bagamat siya ay nasa mataas at komportable na kalalagayan, nagawa pa rin niyang isipin ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang pagtatanong dito sa verse 2 sa kalagayan ng mga Hudyo at ng Jerusalem ay nagpapakita ng kanyang lubos na malasakit sa kanila. At ang pagmamalasakit na ito ay nagmumula sa kanyang pananampalataya sa Diyos at pagmamahal sa bayan ng Ano ngayon ang ibig sabihin nito? Mga nakita natin ngayon para sa iyo at para sa akin. Una, tulad ni Nehemiah, ang iyong kasalukuyang kalagayan, ang iyong trabaho, ang iyong posisyon, maliit man o malaki sa paningin ng tao, ay hindi aksidente sa paningin ng Diyos. Inilagay ka niya kung nasaan ka ngayon. Maaring inihahanda ka niya sa kung anuman ang susunod na gawaing kanyang nais sa iyo. O di kaya naman, ang mismong posisyon mo ngayon, ang lugar kung saan nais niyang gamitin ka para sa kanyang layunin. So ang lesson dito is, magpapat ka kung nasaan ka. Gamitin mo ang mga kakayahan o impluwensya kung meron man na ibinigay sa iyo ng Diyos. Dahil tulad ni Nehemiah, maaring inihahanda o ginagamit ka para sa kanyang mas malaking plano sa iyong buhay at sa buhay ng iyong komunidad para sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat din magkaroon ng malasakit at pakialam tungkol sa kalagayan ng ating kapwa mananampalataya. Tulad po ni Nehemiah, tinanong niya, ano ba ang kalagayan ng kanyang mga kapatid? Meron po ba tayong mga kapatid dito sa iglesia na pinagdadaanan? Kailan ba tayo sa kanila? Tinuturuan po tayo ni Nehemiah na huwag maging manhid o walang alam sa pagdurusa at pangangailangan ng ating kapwa, lalo na po sa pamilya ng pananampalataya. Pangatlo po, dapat din tayo magkaroon ng malasakit sa mga tao na hanggang ngayon ay wala ring tamang relasyon sa Diyos. Sila po ang mga nangangailangan ng higit na restoration o reformation. May malasakit ba tayo sa kanilang spiritual na kalagayan? At ito po ang ating makikita kay Nehemiah. Isang taong nilagay ng Diyos sa mataas at maginhawang kalalagayan, ngunit may pusong handa pa ring magmalasakit para sa kapakanan ng iba. And this leads us to our second subpoint, the report. Matapos nating pag-usapan si Nehemiah bilang receiver ng masamang balita, ano ba ang nilalaman o
o receiver ng balita, ano naman ang nilalaman ng balitang kanyang narinig mula kay Hanani at sa mga kasama niya. Basahin po muli natin ang verse 3. Sinabi nila sa akin, ang mga natirang buhay sa lalawigan na nakatakas sa pagkabihag ay nasa isang malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Pinapakita po ng balita na ito ay hindi lamang simpleng report patungkol sa kalagayan ng Jerusalem. Ito po ay naglalarawan ng malalang kalagayan ng bayan ng Diyos at ng kanilang pinaghirapang itayo na lungsod, ang Jerusalem. Makikita po natin na ang balitang ito ni Hanani ay mayroong dalawang bahagi. Una, pinapakita dito ang kalagayan ng tao. Sinabi ng mga Hudyong natirang buhay, nasa malubhang kalagayan at kahihiyan. Ang malubhang kalagayan na tinutukoy dito ay tumutukoy po sa kanilang pisikal na hirap, panganib, at kawalan ng seguridad dahil sa kawalan ng proteksyon. At ang kalawang bahagi ng balitang ito ay ang kondisyon ng Diyos o ang kondisyon ng lungsod. Ito po ang ugat ng kanilang pisikal o malubhang kalagayan na hirap na kanilang pinagdadaanan. Ang pader ng Jerusalem ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Ito po ang resulta ng pagkasira mula sa pagbagsak ng Jerusalem at ang kabiguan na muli itong imaitayo sa matinding oposisyon sa mga karatig bayan. Mababasa po natin yan sa Ezra 4. Kaya ilang dekada matapos ang unang pagbabalik, nananatili itong isang lungsod na walang depensa. Ano po ba ang sinisimbolo ng kawalan ng proteksyon o kawalan ng pader? Higit pa po sa pisikal na pinsala, ang wasak na pader at sunog na pintuan ay may malalim na kahulugan at praktikal na epekto. Una, pinapakita nito ang kawalan ng depensa at seguridad. Ito po ang malinaw na simbolo ng pagiging lantad sa panganib. Ang mga tao ay nasa patuloy na takot na posibleng pag-atake ng mga kaaway. Pangalawa, ito ay pagpapakita ng kawalang pagkakakilanlan o kaayusan. Alam niyo po, sa panahon nila, ang pader ang nagbibigay ng identity sa isang lungsod. At ito ay nagpapakita ng kaayusan. Ang wasak na pader ay simbolo ng isang bayang hiwa-hiwalay, isang bayang walang dangal at walang kontrol sa mga pumapasok at lumalabas dito. Nakakaapekto po ito sa kanilang ekonomiya at sa kanilang normal na pamumuhay. Pangatlo, pinapakita ng mga wasak na pader na ito ang hindi kumpletong panunumbalik. Bagaman naitayo na ang templo, ang wasak na pader ay malinaw na nagpapahiwatig na ang panunumbalik ng bayan ng Diyos ay hindi pa kumpleto. Kulang pa. Kaya, ang report na ito ay napakahalaga. Ito ang nagbigay ng malinaw at buong larawan sa lalim ng problemang kinakaharap ng mga Hudyo. Ipinakita nito na ang kanilang sitwasyon ay hindi simple. Ito ay isang krisis na nakakaapekto sa kanilang pisikal, sosyal, at espiritual na kalagayan. At dahil po sa tindi ng balitang ito po ang naging mitsa na nagpasiklab sa puso ni Nehemiah. Hindi lamang siya nalungkot, ang bigat ng balitang ito ang nagtulak sa kanya
na iwan ang kanyang komportabling buhay at humingi ng tulong sa Diyos at kumilos para sa panunumbalik. Ano ngayon ang makikita natin dito, mga kapatid? Bakit mahalaga na maintindihan natin ang lalim ng balitang ito sa panahon ni Nehemiah? Tulad po ng Jerusalem na may wasak na pader at sunog na pintuan, mayroon ding mga sirang pader o brokenness sa ating mga buhay. Nakikita po natin ito sa ating pamilya, sa ating iglesia, maging sa ating lipunan ngayon. Ito po ay dulot ng kasalanan na ating naghiwalay sa atin relasyon sa Diyos na buhay. Ang balita po sa Nehemiah 1 verse 3 ay nagtuturo sa atin na dapat din nating harapin at kilalanin ang katotohanan ng brokenness na ito. Huwag tayong maging bulag o magkunwaring ayos lang ang lahat kung hindi naman. Pangatlo, ang pagkaunawa po sa kalubhaan ng balitang ito ay panawagan din sa atin na kilalanin at tanggapin ang mga sirang pader na ito sa ating konteksto. Ito ang nagbibigay sa atin ng tamang pagkaunawa sa lalim ng ating pangangailangan na ang panunumbalik na kailangan natin ay tanging mula sa kapangyarihan ng Diyos. Ang pagkilalang ito ng ating pagkasira, ng ating brokenness, ito po ang unang hakbang bago tayo makalapit sa Diyos. Tulad ni Nehemiah, upang humingi ng tunay na panunumbalik. Matapos na marinig ni Nehemiah ang balitang ito, tutungo po tayo sa kanyang naging tugon, the response of Nehemiah. Sa verse 4, nang marinig ko ang mga salitang ito, ako'y umupo, umiyak, at tumangis ng ilang araw. At ako'y nagpatuloy sa pag-aayuno at pananalangin sa harapan ng Diyos ng langit. Nang marinig ni Nehemiah ang malungkot na balita tungkol sa Jerusalem, hindi siya nag-aksaya ng panahon o naghanap agad ng tulong sa tao. Ang kanyang ginawa ay nagdalamhati ng malalim, umiyak at tumangis. At sinamahan ito ng kanyang pag-aayuno at pananalangin sa Diyos. Bakit ganito ang una niyang tugon? Ang tugon po nito ni Nehemiah ay pagpapakita ng kanyang tunay at malalim na malasakit para sa bayan at sa karangalan ng Diyos. Pinapakita nito ang kanyang pananampalataya at pagkaunawa sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niya na ang problemang ito ay higit sa kakayahan ng tao. Tanging ang Diyos ng langit, ang pinakamataas at makapangyarihang Diyos, ang makapagbibigay ng tunay na solusyon at panunumbalik. Ang kanyang sakit at bigat ay nagtulak sa kanya palapit sa Diyos at palayo. Hindi siya nalunod sa kawalan ng pag-asa. Ito'y dinala niya sa bukal ng pag-asa. Mga kapatid, ano po ang punto ng pag-aaral na ito ng response ni Nehemiah para sa atin ngayon? Una po, gusto kong sabihin na binibigyan ito ng validation ang ating mga damdamin. Kung nakakadama po tayo ng sakit, kalungkutan o bigat dahil po sa mga nangyayari sa ating paligid, maaaring nakakaranas tayo ng mga problema
kalungkutan, isang kamag-anak o kapamilya ang nawala. Siyempre po, malungkot iyan. Ito ang mga problemang nakikita natin. Nais ko po sabihin na hindi masama na madama natin ang mga bagay na yan. Ngunit, hindi dapat natatapos yan. Dahil ikalawa, binibigay ni Nehemiah ang isang biblical na modelo kung paano dapat tayo tumugon sa mga matitinding problema na ating kinakaharap. Gaya po ni Nehemiah, dapat gawin nating otomatiko at pangunahin ang paglapit sa Diyos sa panalangin. Madalas po, madali tayong magplano, kumilos, humanap ng solusyon sa ibang tao. Dalhin muna natin ang lahat sa Diyos ng langit. Ang tugon po ni Nehemiah ay panawagan na atin kilalanin na ang pinakamalakas at ang pinakamabisang pagkilos ay nagsisimula sa paglapit sa Diyos. Ang tugon po ni Nehemiah ay nagpapakita na ang panalangin ay hindi huling gawain. Kapag naubusan na tayo ng mga pagpipilian, ng mga option, ay manalangin na lang tayo. Wala na ibang option eh. Ito po dapat ang unang depensa at ang pundasyon ng anumang tunay na pagpapanumbalik na nais gawin ng Diyos. And this will lead us to the second heading, the right model of prayer examined. The right model of prayer examined. Ang unang subpoint na ating titignan, paano ba dapat tayo lumapit sa Diyos sa panahon ng pangangailangan at krisis? Paano ba in-address ni Nehemiah ang Diyos sa kanyang pananalangin? Sa verse 5, mababasa po natin, aking sinabi, O Panginoong Diyos ng langit, ang dakila at kasindak-sindak na Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. At akin pong pinamagatan ito, adoring the sovereign ruler of the skies. Nagsimula si Nehemiah na tawagin ang pangalan ng Diyos na Yahweh. Ito po ang kanyang espesyal na pangalan sa bansang Israel. Na ang ibig sabihin ay, I am, ako nga. The covenant name of God. At dahil ito covenant name ng Diyos, sinisiguro nito na siya ay tapat at palaging nandyan para sa kanyang tao. Handang tuparin ang kanyang mga pangako. Sa madaling salita, lumalapit si Nehemiah sa Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako. Gaya ng pagtupad ng Diyos sa mga pangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Hindi lang yan, tinawag din ni Nehemiah Diyos ng langit, the God of heaven. Kinikilala ni Nehemiah na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay mas superior sa kahit anong kaharian sa mundo. Siya ang Diyos na naghahari mula sa langit. Siya ang King of Kings and Lord of Lords. Siya din ang hari, higit na mas makapangyarihan kaysa sa imperyo ng Persia. Ano pa? Tinawag din ni Nehemiah, the great and fearsome God. Kasi dakila
at kasindak-sindak na Diyos. This shows that God has great power and authority. Dakila, malaki ang kanyang kapangyarihan, kasindak-sindak, karapat-dapat siya sa ating paggalang, pagkamangha, at pagkatakot. Ang pangalan pong ito ay nagpapakita ng malalim na paggalang at pagkilala ni Nehemia sa kataas-taasang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos na kanyang nilalapitan. What else? Tinawag din niya ang Diyos na nag-iingat ng tipad at ng tapat na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at nag-iingat ng Kanyang mga utos. The one who keeps covenant and loving kindness. God is faithful. He keeps His covenant. He has steadfast love to those who love. And obey Him. Kahit bagsak ang kalagayan ng Israel, dahil sa kanilang pagsuway, kinikilala ni Nehemia na nananatiling tapat sa kanyang mga pangako at may tapat na pag-ibig sa kanyang bayan kung sila ay susunod sa Kanya. Siya ang Diyos na maaasahan nila kahit hindi naging tapat ang kanyang bayan. So ang tanong po, bakit kailangan magsimula ng ganito? Bakit kailangan ang pag-approach natin sa Diyos ay nagsisimula sa adoration, sa pagsamba sa Diyos? Bago po tayo lumapit sa Diyos sa panalangin, kailangan po nating ma-recognize o kilalanin sino ba ang ating nilalapitan. Dapat tayong magsimula sa pagsamba at pagpuri sa ating Diyos, sa Kanyang character, kung sino siya. Siya ay makapangyarihan, banal. Bago po natin sabihin o ilapit ang ating mga kahilingan. Sa verse 6a, sinabi niya, makinig ka sana ngayon at imulat ang iyong mga mata upang makinig sa dalangin ng iyong lingkod na aking idinadalangin ngayon sa harap mo araw at gabi para sa mga anak ni Israel na iyong mga lingkod. Pagkatapos niyang sambahin at purihin ang Diyos, siya naman ay humingi na siya ay pakinggan ng Diyos. Let your ear be attentive. This shows the intensity ng pakiusap ni Nehemia sa Diyos. As your slave, bilang iyong lingkod. This shows the humility Nehemia has for the Lord. At ang kanyang pananalangin sa harapan ng Diyos, araw at gabi, ay nagpapakita ng kanyang persistence at ng kanyang faithfulness na diringgin siya ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. So our prayer must begin by recognizing and worshiping our God. Ang punto po rito ay upang makita natin na ang tamang modelo ng paglapit sa Diyos sa panalangin
sa gitna ng matinding problema ay ang kanyang pagtugon sa panalangin at hindi sa problema mismo. Pagkilala sa kadakilaan ng Diyos. Bakit? Ito kasi ang nagpapatatag ng kanyang pananampalataya bago humarap sa tindi ng sitwasyon. Tinuturuan tayo nito na ang panalangin ay hindi lamang listahan ng mga hiling. Ito ay pakikipag-usap at paglapit sa Diyos na may pagkilala kung sino siya. Tulad ni Nehemiah, dapat nating simulan ang ating panalangin sa pagsamba, pagkilala sa kadakilaan, kapangyarihan, at katapatan ng Diyos. Kahit nasa gitna tayo ng ating pinakamalaking problema. Pangalawa, pinapakita nito na ang pagkilala sa Diyos bilang Diyos ng langit, ang Diyos na mas mataas kaysa sa anumang problema o kapangyarihan sa lupa, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa at lakas upang manalangin ng may pagtitiwala. Ano man ang mga problema na ating hinaharap, may Diyos na mas dakila pa kaysa sa mga problemang iyan, na nag-iingat ng kanyang tipan at tapat na pag-ibig. Pangatlo, ang kanyang pagiging lingkod at pagdalangin araw at gabi ay nagpapakita sa atin at tinuturuan tayo ng pagpapakumbaba, ng pagpupursige sa panalangin. Sa ating paglapit sa Diyos, dapat taglay natin ang ganitong puso bilang kanyang mga anak at lingkod na tapat na naghahanap sa Kanya. Sa madali pong salita, ang panimulang panalangin ni Nehemiah ay nagtuturo sa atin na ang pundasyon po ng epektibong panalangin ay nakasalalay sa pagkilala at pagsamba sa kadakilaan ng Diyos. Bago man natin ilahad ang anumang problema o pangangailangan, dapat makita natin ang kalakihan ng Diyos o kalakhan ng Diyos at ang kaliitan natin. At ito po ay naglilid sa ating second subpoint, admission of sins and repentance. Pagkatapos sabihin ni Nehemiah kung gaano kadakila at katapat ang Diyos, pumungo naman siya ngayon sa kalagayan ng tao. Sabi po sa verse 6b hanggang 7, aking ipinahahayag ang mga kasalanan ng mga anak ni Israel na aming nagawa laban sa iyo. Ako at aking sambahayan ay nagkasala. Napakasama ng aming nagawa laban sa iyo at hindi namin iningatan ang mga utos, mga tuntunin o ang mga batas na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises. Bakit nasabi ni Nehemiah na sila'y nagkasala? May kinalaman ba siya sa kasalanan na naging dahilan ng pagbagsak ng Jerusalem? Bagamat hindi sangkot directly si Nehemiah sa mga kasalanan ng mga naunang henerasyon, nakikita niya na ang kanyang sarili bilang bahagi ng covenant people ng Diyos. Pinapakita nito ng isang prinsipyo na makikita natin sa lumang tipan. Ito po yung tinatawag na corporate solidarity. Ang ibig sabihin po nito, bilang isang bayan, ang bayan ng Israel, kung saan nakipagtipan ng Diyos, ano man ang magiging aksyon ng ilan sa kanila, lalo na po mga pinuno, ang mga hari, ay nakakaapekto sa buong bayan. Nakita po natin yung kanina umaga sa preaching ni Dr. Jerry Balacqua. Pagka ang hari ay mabuti, anong dumarating sa bayan ng Israel? Pagpapala. Kapag naman ang hari ay masama, judgment at curse. Pero hindi lang yan. Hindi lang
basta inamin ni Nehemiah na sila ay nagkasala. Mas ginawa pa niyang personal ang pag-amin. Sabi niya, ako at aking sambahayan ay nagkasala. Ako at ang aking sambahayan ay nagkasala. Dito, pinapakita niya ang kanyang sarili at ang kanyang sambahayan. Bagamat si Nehemiah, tulad ng ating nakita kanina, sa kanyang description na nakita natin sa The Receiver, isa siyang taong mapagkakatiwalaan, isang taong may integridad. Kilala niya na hindi siya perpekto at may sarili siyang pananagutan at ang kanyang pamilya sa harap ng banal na Diyos. So dito makikita natin that both corporate and personal confession of sin ay kailangan. Hindi lang siya nagtuturo ng kasalanan ng iba, siya rin. Inaamin niya, nangangailangan siya ng awa at ng kapatawaran ng Diyos. Ano ba ang naging kasalanan ng bayan ng Israel? What is their sin? Tulad po ng natutunan din natin kaninang umaga, ito ay tahasang o deliberate rebellion against God. Nakita natin ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang patuloy na paglabag sa mga utos ng Diyos. Therefore, they are breaking their covenant with God. Kaya po dito sa panalangin ni Nehemiah, makikita natin na tama ang pagkakasunod ng kanyang panalangin. Nagsimula siya sa adoration, nagpunta siya sa confession. Bakit ito mahalaga? Kasi po kung tayo ay may tamang pananaw kung sino ang Diyos, kung gaano siya kabanal, kadakila, katapat, makikita natin ang ating sarili bilang mga makasalanan, mga kapos, at mga masuwayin. Sa madaling salita po, ang kabanalan ng Diyos ang nagtutulak sa atin upang aminin ang ating mga kasalanan. Ang kabanalan ng Diyos, kung ito'y ating tunay na mauunawaan, sa biyaya ng Diyos, ang magtutulak sa atin na aminin ang ating mga kasalanan. So what is the application po nitong portion ng binasa natin para sa atin ngayon? So tulad ni Nehemiah na umamin sa kanyang mga kasalanan, dapat din nating aminin sa Diyos ang ating mga kasalanan. Hindi tayo maaring lumapit sa banal na Diyos nang may pagtanggi sa ating mga pagkakasala. Bilang mananampalataya, patuloy dapat tayong umaamin at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito ang paraan upang patuloy na makatanggap ng paglilinis mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na nakakaapekto sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Sa madaling salita po, ang confession at repentance ni Nehemiah ay isang malinaw na paalala sa atin na ang pagharap sa kasalanan ng tapat sa harapan ng Diyos ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na reformation. At ito po ang naglilid sa atin patungo sa next subpoint, appealing to God's promises.
appealing to God's promises. Pagkatapos sa sumamba ni Nehemiah sa Diyos at humarap sa katotohanan ng kasalanan, saan siya kumukuha ng pag-asa para sa kanyang panalangin? Saan kumukuha si Nehemiah ng kumpiyansa para sa kanyang panalangin? Sa kanya bang sariling kabutihan? Nakita natin kanina na mismo siya, inamin niya na siya ay nagkasala sa Diyos. Sa kalagayan ba ng Israel? Alam natin ang bayan ng Israel ay ilang beses nang tumalikod at nagrebelde sa Diyos. Hindi sila tapat sa Diyos. So saan kumukuha si Nehemiah ng pag-asa at kumpiyansa para sa kanyang panalangin? Walang iba kundi sa Diyos mismo at sa kanyang salita. Sabi po sa verse 8, alalahanin mo ang salita na iyong iniutos sa iyong lingkod na si Moises, na sinasabi, kapag kayo'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Ngunit kung kayo'y manunumbalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin ang mga ito, bagaman ang inyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. Bakit po importante ang ginawa ni Nehemiah dito? Bakit importante na paalalahanan niya ang Diyos sa kanyang mga pangako? Sabi niya, alalahanin mo ang mga salita na iyong iniutos. Nakakalimot ba ang Diyos? Hindi po. Ang Diyos ay tapat. Ang dahilan po kung bakit kailangang i-remind ni Nehemiah ang Diyos ay para po sa kanyang benepisyo. It is for Nehemiah's benefit to strengthen his faith. Dahil po sa gitna ng problemang tila walang solusyon, nasa salita ng Diyos ang kanyang pag-asa. Inaalala niya ang pangako ng Diyos upang mapaalalahanan ng sarili na ang Diyos ang gagawa. It is to show trust in God's Word. Para bang sinasabi ni Nehemiah, O Panginoong Diyos, alam ko ang iyong sinabi at nagtitiwala ako na gagawin mo iyon. So when we pray based on God's will and God's promise, mas malakas ang ating pagtitiwala. Dahil alam natin, ito ang kanyang sinabi at nais. Ano ba ang mga pangako na pinanghawakan ni Nehemiah? Ang pangako na pinanghawakan ni Nehemiah ay directly kinote niya mula sa Deuteronomy chapter 30. At hindi na natin babasahin ang Deuteronomy 30. Babasahin na lang natin ang kinote ni Nehemiah. Kapag kayo'y hindi tapat, ikakalat ko kayo sa lahat ng mga bayan. Ngunit kung kayo'y manumbalik sa akin at ingatan ninyo ang aking mga utos at gawin ang mga ito, bagaman ang inyong pagkawatak-watak ay nasa kaduluduluhang bahagi ng mga langit, aking titipunin sila mula roon at dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. Bakit ito ang pinanghawakang pangako ni Nehemiah? Ang sagot po, ito kasi ang tumutugon sa kanilang sitwasyon ngayon. Sila ay nakakalat na, nagdurusa sa pagkabihag, at ngayon ang ilan sa kanila ay nagpupursiging manumbalik at bumalik sa Jerusalem.
So Nehemiah is pleading God to fulfill the second part of the promise. At ano po yung second part ng promise? The gathering part. Yung pagtitipong muli. Sabi ng Diyos, aking titipunin sila mula sa kaduluduluhang bahagi ng mga langit. Walang limit sa power ng Diyos. Kahit gaano kalayo, ay kaya niyang abutin ng kanyang makapangyarihang kamay. Saan titipunin ng Diyos? Sabi ng Diyos, dadalhin ko sila sa lugar na aking pinili upang patirahin doon ang aking pangalan. At ano ang lugar na iyon? Yun ay ang Jerusalem. Ang lugar ng templo. Sa madaling salita, titipunin ng Diyos ang kanyang tao, hindi pabalik sa Jerusalem, kundi pabalik sa lugar na kung nasaan ang presensya ng Diyos. Ito ay panunumbalik patungo sa Diyos na kanyang, at sa lugar na kanyang pinili. Bukod po sa pagpapaalala sa Diyos sa mga pangako, si Nehemiah ay pinaalalahanan din ang Diyos sa kanyang mga nakaraang gawa ng pagliligtas. Sabi sa verse 10, ang mga ito, ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan na tinubos mo sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng iyong malakas na kamay. Redeemed by your great power and your strong hand. Bakit kailangang alalahanin ni Nehemiah ang pangyayaring ito? It is to appeal to the proven power and faithfulness of God. Para bang sinabi ni Nehemiah, O Panginoong Diyos, iyong pinatunayan ang iyong dakilang kapangyarihan nang tubusin mo kami mula sa Ehipto. Ikaw din ang Diyos na iyon. Ngayon, kung nagawa mo noon, kaya mo ring gawin ngayon na panumbalikin ang iyong bayan sa Jerusalem. Nais ko rin sabihin mga kapatid, na ang pangakong ito ng pagtitipon at panunumbalik ay ultimately natupad kay Kristo Jesus. Jesus is in the business of gathering people mula sa bawat lahi, sa bawat wika, sa bawat bansa, upang tayo'y magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya at maging kabahagi ng Kanyang espiritual na templo, ang Iglesia. Ang pagtubos mula sa Ehipto ay isang anino ng mas dakilang pagtubos mula sa pagkaalipin at pagkagapos sa kasalanan na ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ito ang ultimate na pagtubos sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan at malakas na kamay ng Diyos. Kaya mga kapatid, ano po ang matututunan natin o what we can learn? What is the point of this portion of Nehemiah's prayer? Ang punto po ay upang makita natin ang napakalaking kapangyarihan ng pag-alala at paghawak sa mga pangako ng Diyos sa ating mga pananalangin. Ang panalangin po ay hindi lamang basta-basta paghingi ng ating mga hinihiling. Ito ay pakikipag-usap sa Diyos batay sa kanyang banal na salita. Tinuturuan tayo nito na dapat nating kilalanin at hawakan ang mga pangako ng Diyos sa Biblia.
Kaya nga, napaka-importante na tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi po sa salita ng Diyos, doon natin makikita at mababasa ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga ginawa sa nakaraan. Dito makikita natin ano ba ang ginawa ni Kristo sa atin. Ito ang ultimate proof ng Diyos na nagbibigay ng kumpletong kapatawaran at bagong buhay. Pinapakita din ito, ang ating pag-asa ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos at hindi sa ating sariling kalagayan o kakayahan. Kahit gaano kalaki ang mga problema o mga sirang pader, gaano man tayo kalayo, ang Diyos na nangako ay ang Diyos na tutupad. Sa madaling salita, ang bahaging ito ng panalangin ni Nehemiah ay isang paalala na ang panalangin ay pinakamalakas kapag ito ay nakabatay at umaapela sa napatunayang katapatan, kapangyarihan at pangako ng Diyos na kanyang inihayag sa kanyang salita at kanyang ipinakita sa kasaysayan. Kaya dala po ni Nehemiah ang mga pangakong ito. Inilapit ni Nehemiah sa Diyos ang kanyang mga kahilingan, which lead us to our final subpoint, asking for God's providence. Asking for God's providence. O Panginoon, pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Pagkatapos ng kanyang pagsamba, pag-amin ng kanyang mga kasalanan, paghawak sa mga pangako ng Diyos, dumako na si Nehemiah sa kanyang request sa Diyos. Dito makikita natin na siya ay humingi muli, na siya ay pakinggan ng Diyos. Pero, meron siyang idinagdag dito. Sinabi niya, pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod at pagkalooban mo siya ng kaawaan sa lalaking ito. Pakinggan mo nawa ang panalangin ng iyong lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Lingkod na nalulugod na igalang ang iyong pangalan. Hindi lamang basta lingkod, kundi lingkod na nasisiyahan o nagagalak na parangalan at dakilain ang pangalan ng Diyos. May mga lingkod po kasi na hindi naman nasisiyahan na maglingkod sa kanilang mga master. Lahat po tayo dito ay naglilingkod. Tama po ba? Kung ikaw ay isang empleyado, naglilingkod ka sa iyong boss. Kung ikaw ay isang anak, naglilingkod ka sa iyong mga magulang. Ang pagkatakot po na tinutukoy dito ni Nehemiah ay ang pagkatakot sa Diyos, sa kanyang kadakilaan, pagkamanghasa sa Diyos,
pagkilala sa kanyang otoridad at kabanalan. Hindi lang basta iginagalang ang Diyos, kundi nasisihan o nagagalak na gawin iyon. Para bang sinasabi ni Nehemiah, Diyos, pakinggan mo nawa ang aking panalangin ng iyong lingkod. Hindi dahil perpekto ako, kundi dahil ang nais ko ay ang parangalan ka. Ano ba ang mga kahilingan ni Nehemiah na nais niyang pakinggan ng Diyos? Ito ay ang kanyang mga specific na kahilingan. Una, pagtagumpayin mo ngayon ang iyong lingkod. Bakit siya humihingi ng tagumpay? Maaaring meron siyang plano na nasa kanyang isip at nasa kanyang puso na. Isang gawain na nais niyang simulan para sa Jerusalem. Humihingi siya ng tagumpay ngayon. Maaaring may nakikita siyang pagkakataon, usap niya ang hari. Pangalawa, pagkalooban mo ako ng kaawaan sa paningin ng lalaking ito. Sino ba ang lalaking ito na tinutukoy ni Nehemiah? Ang ito ay walang iba kundi si Haring Artaxerxes ng Persia. Bakit niya tinukoy lang bilang lalaking ito ang hari? Marahil ay diin ang kaibahan ng kapangyarihan ng hari ng Persia na isang tao lamang kumpara sa kapangyarihan ng Diyos ng langit na kanyang nilalapitan. Bakit kailangan ni Nehemiah ng kaawaan o pabor sa paningin ng hari? Dahil alam niya na ang hari ang may hawak ng susi sa kanyang mga plano. Ang hari lang ang makakapagbigay sa kanya ng pahintulot ng mga kinakailangang materyales at proteksyon. Kaya hingi ng intervention si Nehemiah dahil ang desisyon ng hari ang magpapatunay kung magiging posible ba o hindi ang pagpapatayo ng pader. Humihingi si Nehemiah ng tulong sa Diyos upang maimpluwensyahan ang desisyon ng isang pinuno ng tao. Bakit niya inihingi ito sa Diyos? Dahil naniniwala siya na ang Diyos ay soberano. Naniniwala siya na kayang kontrolin ng Diyos maging ang puso ng hari. Gaya na sinabi sa Proverbs 21 verse 1. Humihingi siya ng tulong sa Diyos upang ang plano ng Diyos na nasa puso niya ay maisakatuparan sa pamamagitan ng kapahintulutan ng isang pinuno ng tao. Ito po ang isang aspeto ng probidensya ng Diyos. Ang Diyos ay kumikilos sa mga pangyayari sa mundo, madalas sa pamamagitan ng mga likas na paraan o desisyon ng tao upang tuparin ang kanyang layunin. Mapapansin natin, mga kapatid, na ang bahaging ito ng panalangin ni Nehemiah ay dumating lamang pagkatapos ng kanyang pagsamba, ng confession at paghawak sa pangako. Ito ang kasukdulan ng kanyang panalangin. Pagkatapos ilagay ang sarili sa tamang lugar sa harap ng Diyos, inilahad ang kasalanan at pinanghawakan ng mga salita ng Diyos, sa kanya idinulog ang kanyang partikular na hiling. Taglay ang pagtitiwala na kayang kumilos ng Diyos sa sitwasyong ito. Ipinapakita nito na dapat tayong humingi ng mga espesipiko o praktikal na mga bagay sa Diyos. Lalo na kung ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa pagtupad ng kanyang layunin.
Ang punto, dapat natin makita na ang panalangin ay humantong sa pagdadala ng ating mga pangangailangan at mga plano sa harap ng Diyos. Taglay ang pagtitiwala sa kanyang probidensya at kapangyarihan. Tinuturuan din tayo nito na dalhin natin sa Diyos ang mga pangangailangan at hakbang na nais nating gawin, lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa paglilingkod sa Kanya o pagtupad sa Kanyang kalooban. Huwag tayong matakot humingi ng tagumpay o ng pabor mula sa Diyos. Kahit na ang pabor na ito na ating kailangan ay maaaring magmula sa ibang tao. Gaya sa case ni Nehemiah sa hari. Maaaring sa ating boss, sa ating trabaho, o kung sino man. Maaari nating hingin sa Diyos ang pabor na kailangan natin. Pangalawa, ipinapakita nito na ang ating pagtitiwala ay dapat nakasalalay sa Diyos, hindi sa tao o anumang sistema. Kahit ang ay manggagaling sa ibang tao, ang hiling ay direkta sa Panginoon. Naniniwala si Nehemiah na kayang gamitin o impluwensyahan ng Diyos ang mga tao at mga pangyayari para sa kanyang layunin. Ganito rin dapat ang ating pananaw sa probidensya ng Diyos sa ating buhay at sa mundo. Pangatlo, ang paghiling ni Nehemiah ay batay sa kanyang pagnanais na bigyan ng kaluguran at paggalang ang pangalan ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating mga hiling ay dapat nakaugat sa ating pagmamahal at paggalang sa Diyos at sa ating pagnanais na bigyan siya ng kapurihan. Hindi para sa ating mga sariling kapakinabangan lamang. Sa madaling salita, ang paghiling ni Nehemiah sa verse 11 ay nagbibigay sa atin ng pahintulot at halimbawa na magsumamo sa Diyos para sa mga tagumpay at pabor na kailangan natin sa ating buhay at paglilingkod. Kaya po para sa ating pagtatapos, nakita natin na ang Nehemiah chapter 1 verses 1 to 11 ay isang tamang modelo o larawan ng isang makadiyos na pagtugon sa anumang krisis o problema. Narinig ni Nehemiah ang report, nagkaroon siya ng matinding pagkalungkot. Ang kanyang immediate response ay patuloy at taimtim na panalangin. Nakita rin natin na ang kanyang panalangin ay isang modelo para sa atin. Nagsisimula sa pagsamba, pagkilala sa kadakilaan ng Diyos, papunta sa tapat na pag-amin ng ating mga kasalanan na nakaugat sa mga pangako ng Diyos at sa kanyang mga nakaraang pagliligtas. Lahat ay natupad at nahayag ng lubos. At nagtitiwala sa Kanya na diringgin at ipagkakaloob ang ating mga pinapanalangin ayon sa soberanong probidensya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Nais ko din pong sabihin na ang kwento ni Nehemiah ay nagtuturo din po sa atin sa pinakadakilang restorer o redeemer, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay nagmula sa langit, iniwan ang kanyang pribilehiyo upang ayusin ang pinakamalalim ng mga sirang pader o brokenness na bunga ng kasalanan na naghihiwalay sa atin mula sa Diyos. Si Jesus ang katuparan ng pangako ng Diyos. Siya ang nagbigay ng tunay na pagtubos sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus.
Sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, at siya ngayon ang ating dakilang punong pari na namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Kaya po para sa mga narito ngayon na hindi pa nakaranas ng tunay na spiritual restoration sa Diyos, nakikita mo ba ang iyong malubhang kalagayan at kahihiyan na hiwalay kay Kristo? Inaanyayahan ka ngayon ng Diyos na magsisi sa iyong mga kasalanan. Talikuran mo ang iyong pagsuway at pagtitiwala sa sarili. Manampalataya ka at sumunod sa Panginoong Hesukristo. Iniaalok sa iyo ang kumpletong kapatawaran sa isang bagong buhay. Ang tunay na panunumbalik ng relasyon sa Diyos. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Lumapit ka ngayon kay Kristo sa pamamagitan ng panalangin. Aminin ang iyong mga kasalanan at pangangailangan ng tagapagligtas at buong magtiwala at sumunod sa Kanya bilang tagapagligtas at hari. Para po sa ating mga mananampalataya, dapat po tayong sumunod sa modelo ni Nehemiah. Huwag po tayong maging paralisado o walang pakialam sa harap ng mga problema. Magkaroon tayo ng malasakit para sa kasiraan sa paligid natin, lalo na para sa mga kaluluwa na wala pang kaugnayan sa Diyos. Huwag nating hanapin ang solusyon sa tao o sa ibang bagay. Dalhin natin ang ating mga kabigatan at kahilingan sa harap ng dakilang Diyos, ang soberanong Diyos ng langit na makapangyarihan at tunay na matapat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin po tayo. O Panginoong Diyos, marami pong salamat sa inyong salita na aming pag-aralan sa oras na ito. Panginoon, sulat niyo po ito sa aming mga puso at isipan. Ito'y aming maipamuhay sa kapurihan at sa karangalan ng iyong pangalan. Ito po ang aming samad dalangin sa tayong pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen.